Ang kahirapan sa Pilipinas ay tila isa kanino na laging sumusunod kahit anong pilit nating makaahon. Bagamat naririyan ang iba't ibang batas at pulisiya ng pamahalaan, nananatili pa rin na mahirap ang milyong-milyong mga Pilipino. Ayon sa datos ng Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority nitong 2023, ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino ay umabot sa higit 10%, katumbas ng 3 milyong pamilya noong 2023. Ang poverty incidence ay tumutukoy sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na ang kita ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Sa survey naman ng SWS nitong September 2024, halos 60% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili na mahirap. Ayon kay Pastor Apollo C. Quiboloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, mahalaga ang tungkulin ng pamahalaan sa pag-aangat ng kalagayan ng mga mamamayan. Aniya, mandato rin ng Diyos para sa mga gobyerno na tiyaking na pangangalagaan ang kapakanan ng mga tao. Kaugnay nito, ibinungkahi ni Pastor Apollo ang pagsasabatas ng mga panukalang maglalapit sa gobyerno sa pagtupad ng layunin nitong maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng mga progresibong polisiya, partikular na upang maibsan ang kahirapan. Unang isusulong ng butihing pastor ang Comprehensive Social Protection Bill na bubuo ng matibay na social safety net upang matiyak ang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa mababang sektor ng lipunan ang sapat na pagkain sa araw-araw. Kaya't nais ni Pastor Apollo na matiyak ang pagkakaroon nito para sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng Weekly Grocery Assistance Program para sa Class D at Class E. Kasama na rin rito ang Free Meals Program for the Poor na magtitiyak ng regular na pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng Community Kitchen o NGO tulad ng ipinatutupad sa mga bansang tulad ng Amerika at Canada. Nais din ni Pastor Apollo na isulo ang Livelihood and Employment Generation Act na bubuo ng mga programa na nakatuon sa paglikha ng trabaho, lalo na sa mga kanayunan. Gayon din ang pakikipagtulungan sa mga business organization upang makabuo ng mentorship programs para sa mga nais magnegosyo. Padadaliin rin ng butihing pastor ang access sa mga pautang para sa maliliit na negosyo at mga negosyante sa pamamagitan ng Microfinance Support Bill. Isa ang Kingdom of Jesus Christ sa Exhibit A ni Pastor Apollo C. Quiboloy kung saan makikita na maaaring mabura ang kultura ng korupsyon at mapalitan ito ng katapatan sa paglilingkod. Kung sakaling maging senador, ang blueprint ng kaunlaran ng The Kingdom of Jesus Christ ay siya ring magiging blueprint ng kaunlaran ng buong bansa. Sa KOJC, pantay-pantay ang lahat ng turing. Lahat ay nagkakaisa para sa isang layunin at iyon ay maipakita na posibleng maging maunlad ang isang third world country gaya ng Pilipinas. Yun ang pag-ibig ng ating puso na love your neighbor as yourself. So, sinabi ko na sa inyo, who is my neighbor? The one that is in need. Pinagpala tayo ng Diyos. Meron tayong magagawa. And there is a neighbor that is in need na kababayan pa naman natin. Kaya meron akong humanitarian projects. CGF, SMNI Foundation, Keepers Club, Sunshine Philippines Movement, Unifil. Lahat ng ito ay pagtulong sa mga dukha. Ministry to the poor. Hindi madali ang hamong ito na susuungin ng isang spiritual leader, lalo na talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Ngunit buo ang paninindigan ni Pastor Apollo na magsulong ng mga batas upang iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino.